Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa ikinulong ng gobyerno na uri ng parasite na kayang pumatay ng tao. Sa paglipas ng maraming taon tumaas ang temperatura ng underground facility dahilan ng makalabas ito at nagsimulang kumalat. Ang pelikulang ito ay ang American sci-fi film na ipinalabas 2026 na pinamagatang Cold Storage. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. 18 taon ang nakakaraan sa Western Australia, isang lalaki ang tinawagan si Dr. Martin na may ugnayan sa nasa partikular sa bioscience research matapos ang bumagsak nilang tangke na nagmula sa space may bagay na lumabas at humingi ng tulong. 27 oras ang nakalipas dumating ang doktor sa Australia. Kasunod nito si Major Robert Quinn mula sa DTRA o Defense Threat Reduction Agency kasama ang partner na si Lieutenant Colonel Trini ay dumating para sa kanilang misyon na ma-recover ang tangke. Napag-alaman na ang tangke ay naglalaman ng parasite na pinag-aaralan mula sa Space Station Skylab, hinala ng doktor hindi pangkaraniwan ang parasite na lumabas sa tangke na bumagsak. Hinanap nila ito sa lugar na ipinagtataka nang wala silang makitang tao sa mga kabahayan. Hindi nagtagal natagpuan nila ang tangke na hindi pa alam kung ano ang kanilang kinakaharap, kaya ang doktor lang ang lumapit upang suriin ang tangke at may nakita siya roong hindi pamilyar na parasite. Sinuri niya ito ng mas malapitan upang makita ng lubusan, at nadiskubre na isa itong uri ng parasitiko na mas mabilis kumalat at lumalaki pero tinawag sila ng Colonel dahil may natagpuan siyang katawan. Ngunit ang hindi alam ng doktor, nakapitan pala ito ng parasitiko na unti-unting pumapasok sa kanyang katawan. Pag-akyat sa bubungan ng bahay may natagpuan sila roon na katawan ng tao na tila naaagnas, napagtanto nilang hindi lang pala ito nag-iisa dahil nagkalat sa bubungan ng mga kabahayan ang iba pa. Ayon sa doktor ang parasite na natagpuan ang may kagagawa na kumalat sa lugar, may kakayahan itong magkontrol ng utak ng sinumang napapasukan pinapaakyat sa itaas upang doon sumabog at kumalat. Agad kumuha ng sample ang doktor habang plano ng Colonel na pasabugin ang buong lugar upang hindi na kumalat pa ang parasite, ngunit nagsimula ng kumalat sa katawan ng doktor ang pumasok sa kanya na unti-unti nitong naramdaman. Nagsimulang lumabas ang mga sintomas sa katawan ng doktor na nagkokontrol na sa kanyang utak, balak sana itong tapusin ng Colonel pero tinangka siyang banggain buti na lang na iligtas ito ni Robert. Kinuha ng doktor ang baril na nalaglag at tinapos ang sarili upang hindi na kumalat pa saka pinasabog ng militar ang buong lugar, at dinala ang nakuhang sample ng parasite sa underground bunker upang doon itago. Lumipas ang napakaraming taon, ang dating DTRA underground facility ngayon ay isa ng pribadong storage facility na pagmamay-ari ni Griffin. Nagtatrabaho sa kanya si Travis bilang isang security ng pasilidad at may paparating din itong makakasama. Bago umalis may ipinapaayos ang boss kay Travis na tumutunog na alarm. Nang gabing yun, dumating si Naomi bilang unang gabi sa trabaho na nakikita ni Travis sa CCTV camera. May dumating naman na matanda isa sa nangungupahan ng storage, inihatid ito ng binata sa elevator at narinig ang tunog ng kakaibang alarm. Habang ang matanda pumasok sa kanyang inuupahan upang doon muna magpahinga para sa kanilang anibersaryo ng asawa na nauna ng pumanaw, si Travis naririnig pa rin ang tunog na hindi niya mahanap-hanap kaya niradyuhan ito ang baguhan na si Naomi upang tulungan siyang maghanap, pero wala itong naririnig na kahit anong tunog. Tinawagan naman si Naomi ng kasintahan dahil mayroon itong problema, pero nakikipaghiwalay na siya kaya binabaan niya ito ng telepono at nagpakilala ang dalawa sa isa't isa kung saan pareho nilang narinig ang alarm. Samantala, sa North California nagising si Robert matapos may tumawag sa kanya patungkol sa dating trabaho sa militar. Natagpuan naman ng dalawa ang tunog na naroon sa likod ng mga pader at nagplano na sirain ang pader upang malaman kung ano ang tumutunog. Matapos makabangon tumawag si Robert sa DTRA sa pamamagitan ng satellite phone para sa secure na linya, na napag-alamang tumaas ang temperatura sa dating pasilidad ng laboratorio sa Atchison. Ramdam ni Robert na mangyayari ito kaya sumulat siya noon patungkol dito 5 taon bago magsara ang pasilidad. Pero ayon sa officer na kausap wala siyang nakitang files. Upang maayos humiling na lang si Robert ng masasakyang eroplano. Ngunit hindi magawa ang kanyang request dahil nangangailangan ito ng maraming otorisasyon. Ipinaliwanag niya na nasa emergency ang kanilang sitwasyon at hiniling na ipaalam kay Gordon Gray upang bigyan siya ng go signal. Kinuha niya rin ang pangalan ng officer pero tumanggi ito dahil pinagbabawal sabihin ang kanilang totoong pangalan, kaya humingi na lang si Robert ng peke na nagpatawag na Abigail at ipinaayos ang kanyang mga kailangan.
Sa storage facility, sinira ng dalawa ang pader upang malaman ang nasa loob. Nang makapasok si Travis nakita nito ang makaluma pero aktibong makina. Pumasok na rin si Naomi para makita ang loob sa malapitan na napag-alaman na dating laboratorio ng militar ang lugar. Nagka-interesado si Naomi na makita ang laboratorio, tumanggi si Travis dahil sa panganib pero pinipilit siya nang makita na may hagdan pababa sa underground. Subalit sa labas dumating ang kasintahan ni Naomi na tila may planong masama. Hinanap naman ng dalawa ang daanan patungo sa laboratorio hanggang sa matagpuan nila ito sa closet ng janitor. Nang makapasok naisip ni Travis na tumawag ng pulis upang ipaalam ang nangyayari habang sinusuri nila ang lugar. Natagpuan na rin ni Naomi ang daan pababa na sobrang napakalalim pero talagang hindi ito nagdalawang isip na makita ang lugar. Ang kasintahan niya sa labas sinusubukan itong tawagan matapos hindi sumasagot, dahil napatay niya ang alagang pusa sa galit ng kanilang paghihiwalay, ngunit biglang may gumagalaw sa trunk ng kanyang sasakyan, nang buksan buhay pala ang pusa dahil sa infected ito sa parasite na ipinagtataka ng lalaki kung ano ang nangyayari. Tumakbo ang pusa patungo sa itaas at doon sumabog na nahawaan ang nasa paligid. Ang dalawa nakarating na sa loob ng tunnel, isang pintuan ang nabuksan nila at nalaman na doon nanggagaling ang alarm. Wala na sanang balak alamin pa ng dalawa ang nasa loob pero nakita ng mga ito ang mga daga na may kakaibang itsura. Hindi nila alam na infected ito ng nakakamatay na parasite at biglang nagka-interesado si Naomi na tingnan ng salamin. Nakita nito ang nagkalat na parasite kung saan doon ito ikinulong, muntika na siyang makapitan buti na lang napigilan ito ni Travis na hawakan at nagmadaling lumabas ang dalawa. Nagsisimula naman ngayong umeepekto ang parasite sa kasintahan ni Naomi. Pumasok ito sa storage facility kasabay ng isa pang nahawaan na hayop kanina. Sa ngayon nakasakay na sa eroplano si Robert, nalaman niya kay Abigail na patay na ang dating DTRA director at ang head na ngayon ay ang dating kakilalang si Jerebek, ngunit ayaw nitong maniwala sa kanya noon pa man sa kayang gawin ng parasite, kaya itinago ni Robert ang operasyon sa tulong ni Abigail na sekretong nag-uusap at pinakontak si Trini ang dati niyang partner. Nang makalabas ang dalawa nakakita sila ng hayop sa loob ng pasilidad, nang sumakay ito sa elevator nagmadali silang umakyat sa itaas pero pagdating roon nakasalubong nila ulit ito na mayroong kakaiba, biglang sinugod ang dalawa ng hayop pero naiwasan nila ito bago sumabog buti na lang hindi sila nahawaan. Dumating rin ang kasintahan ni Naomi na nagbago na ang itsura mula nang mapasukan ng parasite. Tinangka siyang patayin nang makita buti na lang mabilis nakatakas ang dalawa kung saan nagising ang matanda habang naghahanap ang mga ito ng pwedeng mapagtataguan. Pumasok sila sa isang storage bago pa makita ngunit hindi masara ang pinto. Hindi na sana sila napansin ng lalaki subalit may nahulog na bagay ang mga ito, dahil dito nakita ang kanilang pinagtataguan pero agad na isara ni Travis ang pinto at humingi ng tulong sa militar. Samantala lumapag na ang sinasakyang eroplano ni Robert. Sinundo ito ng dating partner na si Trini habang nakatanggap siya ng tawag mula kay Abigail na may tumawag sa kanilang sibilyan mula sa dating facility. Kinonekta sila ng tawag at binalaan sila ni Robert patungkol sa parasite na dapat iwasan upang hindi sila mahawaan. Binigyan niya rin sila ng kasiguraduhan na ililigtas dahil ilang minuto lang parating na siya. Ngunit inaasahan na pala ng dalawa na mamamatay ang mga ito. Bumalik sa storage facility si Griffin na may mga kasama sa binabalak nilang pagnanakaw sa isang storage. Pagpasok sa loob inabutan nila ang kalat na pinagtataka ng mga ito kung ano ang pinagagawa ng dalawa. Si Robert at Trini kinuha ang tinatawag na item number 7, isa itong uri ng bomba na may pagkahalin tulad sa nuclear bomb upang gamitin para pasabugin ang dating laboratorio. Naroon naman ito itinago ni Trini sa bahay ng anak na masyadong napakadelikado, at nagpaiwan na siya upang si Robert na ang tatapos ng lahat. Sumilip naman si Travis para tingnan ang labas. Nang malaman na wala na roon ang gustong pumatay sa kanila gusto na niyang lumabas, pero tumanggi si Naomi upang sundin ang bilin sa kanila ng militar, ngunit ayaw maniwala ni Travis na may darating na tulong kaya napilitan na ito. Sa mga oras na yun kinukuha na ng grupo ang kanilang pakay na TV mula sa isang storage. Paglabas ng dalawa nakita nila ang lalaki na lumapit sa mga kasama ni Griffin at nagkalat ng parasite sa kanila upang mahawa. Kinulong niya din ang mga nasa loob ng storage at hinabol ulit ang dalawa buti na lang iniligtas sila ng matanda at doon na sumabog ang kasintahan ni Naomi. Ngunit narinig ni Griffin ang putok ng baril na inakala niyang mayroong kalaban. Agarang pinalabas ni Travis sa pasilidad ang matanda habang nalaman din ni Robert na mayroon pang iba sa storage facility. Ang ipinag-alala niya may paparating na bagyo na siguradong mas mabilis kumalat ang parasite.
humingi siya ng satellite view upang mas madaling makita ang pagkalat sa pamamagitan ng heat signature dahil lahat ng nahahawaan ay kailangang patayin. Bumalik si Griffin na may dala-dalang baril, pinahinahon ni Travis ang boss na napagkamalan nitong siya ang nagpaputok ng baril. Narinig niya rin ang ingay sa loob ng storage na inakalang si Travis ang nagkulong sa mga kasama. Pilit niya itong pinapabuksan pero tumanggi si Travis dahil nahawa na sila ng parasite, ngunit hindi sadyang mabaril si Travis ng boss. Pinanindigan na rin ito ang nagawa upang buksan pero lalo inilock ni Travis ang pinto. Dumating naman si Naomi upang tulungan ito at agad tumakas ang dalawa habang nakikipagtalo si Griffin sa kasama. Sa wakas ay nakalabas na sila ni Travis sa storage facility pero dumating si Robert na nalaman na hindi infected ang dalawa. Kinumbinsi sila ni Robert na magtrabaho sa kanya dahil kailangan niya ng tulong upang madala ang device sa pinakailalim. Nang malaman na bomba ang dadalhin, nakaramdam ng takot si Travis kaya pinahinahon nito ni Robert na sundin lang ang sasabihin niya. Sumang-ayon na rin si Naomi dahil nakita nito kung gaano kabilis kumalat ang parasite na kung hindi mapipigilan katapusan na ng sangkatauhan. Sa mga oras na yun binuksan ni Griffin ang storage, nakita niya ang mga kasamahan na may kakaiba ng itsura kaya natakot ang kasama na nadulas sa nagkalat na parasite. Pinalabas niya ang nasa loob na may nakatutok sa kanilang baril pero hindi simunod ang isang babae ngunit sumabog na ito. Sa ngayon handa ng pasukin ni Travis at Naomi ang storage para sa kanilang misyon. Nagpaiwan naman si Robert sa labas upang siguraduhin na walang makakaalis ngunit may nakitang paparating si Abigail na nahawa. Paglabas na patay ni Robert ang lalaki subalit dahil sa pagmamadali sumakit ang kanyang bewang habang ang dalawa kasalukuyan ang ibinababa ang bomba sa underground tunnel. Sa kabila nito sinira lahat ni Robert ang mga motor sa labas. Nang marinig ng kasamahan ni Griffin ang pagsabog bumalik ito sa loob sa takot habang narating na ng dalawa ang mismong pinagmulan ng parasite at napag-alaman na lalo itong kumalat dahil sa tubig. Ngunit nang ilalagay na nila ang bomba naka-activate na pala ito na ang ibig sabihin sa itaas palang nagsimula na ang timer, mabilis na tumakas ang dalawa nang makitang nalalapit na ang pagsabog ng bomba. Sa ngayon palabas na si Griffin sa storage, nang makita ito ni Robert pinaulanan niya sila ng bala pero nakatakas ito. Ilang minuto na lang din sasabog na ang bomba ngunit naubusan ng bala si Robert, hindi na siya makagalaw pa buti na lang dumating si Trini upang iligtas ang partner. Ang dalawa nakita ang isa pang nahawa, pinatay ito ni Naomi gamit ang nakuhang baril at agad lumabas na inakala ni Trini kalaban pero pinigilan siya ni Robert. Agaran na silang umalis dahil segundo na lang sasabog na ang bomba kung saan mabilis na pinatakbo ni Naomi ang sasakyan, hanggang sa mag-trigger ang bomba na sumabog ng napakalakas. Buti na lang nagawa nilang makatakas bago pa gumuho ang buong bunker na napag-alaman ng DTRA. Kalaunan, nahaharap sa iskandalo ang DTRA director dahil sa balak niyang patahimikin ang lahat ng may alam sa insidente. Naroon naman sa ospital si Robert nagpapagaling na itinuturing na bayani ng mapigilan ang pagkalat ng parasite. Bumisita rin sa kanya sa ospital si Abigail na ang totoong pangalan ay Shani, at may ibinigay itong regalo kay Robert bilang pasasalamat na naroon siya sa oras ng kailangan para magsilbi habang si Travis at Naomi magkasama na ngayon na parehong may nararamdaman sa isa't isa. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam!